Ayan guys, nakahanap tayo ng isa pang area. Medyo malapit-lapit lang din lakad natin. Pero tingnan natin dito kasi medyo malalim-lalim yung tubig. Tingnan natin kung may isda. Hopefully makakuha tayo ng pompano na good size. At kahit na snapper lang na 10 inches or 12 inches. Okay na yun. Isang snapper lang guys, goods na yung pangsabaw. Pag pompano naman, at least 2 pirasong pompano para sa tropa. Kasi nagkikrave din ng isda dito yung mga tropa. Wala kasi mabila na matinong isda dito guys. Totoo lang. Ayun. First cast dito sa area na to. Whew. Yan natin. Oops, may seaweeds. Humuhuli na yung rod ko guys. Ay, yung reel ko guys. Mukhang kailangan na ng oil. Ayun, humahabol. Ay, humahabol guys. Ay, humahabol. Tingnan natin. Kaya niya yung ano natin. Humahabol yung isda. May isda guys, may isda. Targetin natin yan. And then check din natin yung sima natin kasi hindi pumapasok kung mapurol na. Magtira tayo ng konting pamain para doon mamaya pag umalis na yung mga naliligo kung saan ako nakakahuli ng mga pompano. Kasi ulit tayo doon, may kumagat. Mahirap to guys kasi pag ganito mga moray eel. Ilang beses na rin ako nakahuli ng moray eel dito kaya ipapasok nila yan. Ipapasok nila yan sa bato. Then mahirap silang i-retrieve. Kaya kailangan mong pagurin. Natin muna guys. Ang mahirap pag ipinasok niyo yung gamit ko, papasok sa bato yung weight ko. And then, wala na. Oh shit. Oh my God. Sumabit na sa bato guys. Hindi ko alam yung pinakatamang technique para makaiwas sa ganong drag. Pero kailangan natin palitan to guys kasi lumuuga. Umuuga yung reel ko guys. Yan. Kita nyo? Maluwag. Kailangan ko siyang palitan. Gamitin natin yung isang reel. Kaya nagbabaon ako ng extra reel guys sa mga ganitong sitwasyon kasi hindi naman to katulad ng mga mamahaling reel na sobrang titibay. Yung reel na gamit ko is Tsunami.
Matibay din to Tsunami, kaso nga lang, maliit kasi to. And then matagal ko na rin tong ginagamit. Kaya hindi na siya nakaka-survive ngayon. Ganito lang pala pagpapalit nito guys. Luluwagan mo lang. Yan. Then, mapapalitan mo na siya. Palit tayo. Magpapalit na rin tayo ng setup kasi gumagabi na. Ang target ko talaga dito ngayon, pag may nahuli akong maliit na isda, may naka-ready akong malaking um, circle hook. And then magpapakawala ako ng live bait para makahuli tayo ng malaking isda. So, meron pa akong extrang reel dito guys. Kaya, okay tayo. Problema lang, ang lakas makaubos sa oras nito kapag nag-setup ka pa. Kaya, as much as possible, marami kang extra nito. Normally, yung mga mahihilig talaga mangisda, marami silang dalang bunggot guys. Para hindi na nila kailangang mag-setup ulit ng ganito kasi mahirap din eh. Ayun. Ito guys, pinagpapalit ko lang sila ng lock kasi nawala ko yung lock ng isa kong bill. So, napansin nyo, halos parehas na yung size nung handle niya. Yung dugtungan niya, pero mas malaking reel to guys. Mas malakas tong reel na to kumpara dun sa isa kong reel. Kaya, set up muna natin. Check din kung okay. And okay yung ikot. Tapos, pwede nating ipasok guys. Mahirap din guys, mamingwit. Pero bala ko lumipat na doon. Total, wala na rin yung mga naliligo. Paggabi na rin kasi guys, delikado pag nandito pa ako sa Batuan. Medyo malayo kasi to doon sa hagdanan packet sa taas. Madilim dito kapag gabi kaya wala naman ditong ilaw eh. So kailangan ko na bago maggabi, set up ko lang to. And then lilipat na ako doon sa spot ko na yun para kahit papano hindi tayo mabasa at saka hindi tayo abutan ng dilim. Hindi tayo abutan ng dilim guys, mahirap na. Aywa. And then gamitin natin yung na-ready kong setup kanina. May na-ready na ako dito guys na setup kanina. Ayan. Dalawa to. Pero I think mas maganda kung gamitin ko muna yung isang single lang. Kasi mahirap na eh. Sayang na naman to guys.
Ayun, gamitin natin yung isa. Mas prone sa sabit kasi to. Gamitin natin yung isa and then gumamit na rin tayo ng gummies para hindi nalalaglag yung pain natin. Ito guys, pag napansin nyo to guys, yan. Ito nyo, tong parang rubber na to. Gummies yan. Parang ginawa lang din siyang pain ng mga isda. Normally, nilalagyan pa ng ganito para hindi nalalaglag yung pain mo. Kasi kapag shrimp, mabilis malaglag. Magka-cast pa ako ng isa pa dito guys. Isang cast na lang ako dito. Tapos, lipat ako dun sa kabila. Kasi gusto ko rin malaman kung anong isda meron dito sa area na to. Nakakalibang guys. Maganda yung panahon. And then, nakakapagod. Actually, nakakapagod din talaga ang pag-fishing. Kaya shoutout sa mga fisherman sa Pilipinas. Sobrang proud ako sa inyo guys. Mga kapwa ko Pilipino na gumagamit lang ng traditional fishing para makapag-provide ng isda sa Pilipinas. Kumpara ang isda sa Pilipinas guys, pag nagrereklamo na yung mga Pilipino kasi sobrang mahal. Pero ang totoo niyan guys, napakaswerte natin kasi napakayaman ng yamang dagat ng Pilipinas. Ang sana lang is magkaroon din tayo ng control sa paghuhuli ng mga isda, lalo na mga juvenile fish na pwede pang lumaki at mga pagpadami para hindi kaagad maubos ang yamang dagat natin sa Pilipinas guys. Dito sa Puerto Rico, konti lang yung mga fisherman dito. Kaya medyo mahal din bumili ng isda dito. Ang lagi mo mabibili dito sa market normally is tuna and salmon, which is hindi naman yung dito galing. Imported din yun. Kailangan mo pang sadyain yung mga fisherman store para makabili ka ng fresh na isda. Kas pa tayo isa guys. Ibang setup naman to kasi dumasabit yung pampa na setup ko. Tingnan natin dito kung cobra to. Iniikot ko lang to guys para hindi siya matanggal agad. Hindi na rin maganda yung drag ng ano natin guys. Tao sa taas. Hindi na ganun kaganda yung ikot ng reels natin guys. May dalawa pa akong bagong reel pero ayaw kong gamitin yun kasi pag ginamit ko yun, iuwi ko kasi ng Pilipinas yun guys. So pauwi na ako ng Pilipinas.
And then, bahala ko rin mag-fishing sa Pilipinas, kaya as much as possible, tinatsaga ko na tong mga luma kong reel dito para hindi ko na magamit yung bago kong reel. Walang kumahagat guys. Kahapon, namingwit ako. Wala rin akong nahuli guys kahapon. Ngayon naman, may nahuli tayo. Tiki-tiki. Kaya nga, sabi nila para mawala stress mo, mamingwit ka. Pero ang totoo guys, hindi mawawala ang stress mo pag namimingwit ka kasi lalo kang may stress pag wala ka nahuli. Pero magandang libangan to guys. Malakas makaubos na ng oras. Doon na naman tayo sa area na yun. Doon na naman tayo sumabit. Shit. May sinasabitan doon guys na hindi maganda. Kaya huwag na tayo dito. May nasasabitan akong hindi maganda doon sa area na yun. So, sayang yung setup natin dito guys. Hindi pa tayo doon sa malapit. Tingnan natin kung ano. Ayun. Pero hindi natanggal yung setup natin. Pero nakita nyo naman guys. Mga napasarap ligo ng mga yun Hindi umuwi. Uwi na kaya kayo? Hindi ako mga pamingwit ng ayos sa inyo guys. Walang isda, mababaw ang tubig. Oops. Piling ko may seaweed sa area na to. Kasi ako nakapag-dive dito guys. Kaya hindi ko alam kung may seaweed dito or wala. Hindi ko pa nasubukang mag-swimming dito sa area na to. Kaya hindi natin alam kung ano yung mga bato or mga nakasingit na nasa mga gilid. Ayan. Pero assumption ko lang malamang may seaweeds doon sa area na yun. Ayun na nga, natanggal na yung ano natin, screw natin. Ano ba nangyayari? Tanggal ang screw natin guys. Ayaw talaga tayong pakisamahan ngayon. Natanggal naman yung screw natin, nakakainis. Wala pa naman akong dalang plies.
pa tayo guys. Guys. So, kung hindi nyo alam, itong part na to ng reel, natatanggal to guys kasi meron tong tornilyo. May tornilyo to sa loob. Lumuwag siya. Kaya natanggal siya. Kailangan ko siyang buksan. Kahapon, inayos ko na to kasi may mga buhangin yung loob. Kaya pag may reels kayo guys, lagi nyong i-check. Kasi may possibility na matanggal yan. Ayun. Nakita nyo? Natanggal yung pinaka parang nut. Yun, natanggal yung nut niya. So, kailangan ko siyang higpitan. Oops. Ayan. Struggle talaga to guys, pag ganito. Ayun. Ayun yung nut. Higpitan mo yung nut, tapos ibalik mo siya ulit. Guys. Pero kailangan mo ilagay itong washer. Kasi ito yung nagko-control ng takbo nung ano mo. Saya. Wala ka nang huli, puro sabit ka pa. Tapos ayaw pang makisama ng mga reels mo. Kating-kati na akong gamitin yung isa kong bagong reels guys. Meron akong Shimano na bago na reels. Pero iuwi ko kasi ng Pilipinas yun. Kaya hindi ko ginagamit. Kaya as much as possible, pinagtsatsagaan ko na tong reels ko na to. Kahit medyo palpak na siya. Ayun. That's it guys. Lipat ulit tayo dun sa kabilang side. Tatlong spot na tayo. Wala tayong nahuling isda. And then, hindi ko pa kasi nasubukan to. Pero it's a good thing na nasubukan na natin tong area na to. At least alam natin kung ano yung mga possibilities na makuha mo dito. May sabit ko. Pero it doesn't mean na walang isda dito guys. May mga panahon lang na wala dito yung isda. Pero may mga chance din na possible na lang dito yung mga isda kasi daanan to ng mga isda. Kaya, tsempo-tsempo lang talaga ang pangingisda guys. Thank you for watching.